Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Title, Kudita na naman. Sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinusubukan umano ng minority bloc na kausapin ang mga miyembro mula sa majority bloc para muling sumali sa kanila. Sabi niya, "You're always solid until you're not. But I believe in the 13. I believe in our cause," sabi niya. Dagdag pa ni SP Cayetano, medyo busy sila, meaning yung grupo ni Soto at Lacson. Kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila. May invitations to talk, may pananakot. Iyan. Tama yung sabi ni Attorney Guanzon kahapon, yung post niya, hindi lang si Bato ang protektahan natin, pati si Senator Escudero, dahil gumagawa sila, meaning sila, yung minority bloc, gumagawa sila ng paraan para mapatalsik ulit si Cayetano as Senate President. Nagpahayag na si Senator Cayetano sa press conference din kanina na sa Lunes iko-convene na nila ang impeachment court. Manunumpa na si Senator Senator Cayetano as presiding officer. Then after that, yung 23 other senator judges will take their oath also. Kaya makonvene na. Then after that, tuloy-tuloy na. So, to me, that's good news. Dahil sa wakas, matutuldukan na itong usaping impeachment trial ni VP Sara. Itong minority o itong anti-Duterte forces, sabihin na lang natin, Marcos Jr. administration. Dahil sabi ni Congressman Egay Arce, ang impeachment na ito against kay VP Sara ay disenyo ng Marcos Jr. administration. Gusto nilang tanggalin itong malakas na kalaban nila sa 2020 dahil takot sila na magpresidente si VP Sara at hahabulin sila sa flood control scam. So, pag hindi nila mapatalsik si Senator Escudero as SP Senate President, delikado sila. Talagang sure na ang panalo ni VP Sara sa impeachment trial. At ang mas malaking problema nila, itong mga diehard Duterte haters, ay yung pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee investigation. Sa Lunes daw, baka mabuo na nila ang mga committee chairmanship. Malalaman na natin kung tuluyan na bang ibabalik si Senator Marcoleta as Blue Ribbon Committee Chairman. So, ipagdasal po natin, mga kapwa ko DDS, na maging sulit itong partido. Yung siyam na yan, ang una nilang gagawin is kumbinsihin yung dalawa, yung independent. Subiri and Ejercito. Kailang itong nakita ko, anytime pwedeng bumaliktad ito. Kailang depende. Dapat makakuha muna sila ng dalawa. Dapat ang minority bloc ngayon, Soto-Lacson tandem, makakuha ng dalawa sa majority. Kasi kung hindi sila makakuha ng dalawa, ay itong
Dalawang independent, hindi yan gagalaw. Ganyan lang yan. Watch and see. So, sino ang posibilidad na makuha nilang dalawa sa sa Brave 13? Yung original na Siam, yung original na minority, hindi na nila magagalaw. Solid as rock na yung Siam. Okay. Senator Pia Cayetano, hindi niya iiwanan ang kanyang kapatid. Ate siya eh. Karangalan ng pamilya Cayetano, natutuwa ang dating senador Cayetano, nakalimutan ko ang first name ng matandang Cayetano, na naging Senate President ang isang Cayetano. Bagay na yung matandang Cayetano, I don't think so, parang hindi siya naging Senate President. Yung anak niya naging Senate President. O siyempre, si Ate Pia will do his best to protect her sibling. Kaya never na babaliktad si Senator Pia Cayetano. Okay. Yung dalawang bilyar nako. Noong una, panahon ni Escudero, nung nagkodita, overwhelming na kasi yung majority, kaya napilitan na lang yung dalawang bilyar, sumama na rin. Kasi may 13 na sila eh. 13. So kahit itong dalawang bilyar, they will join yung grupo ni Escudero, wala rin kwenta. Kaya, sige, malis na lang. But this time, dahil nakataya na ang political career ni BP Sara, I will tell you, ang dalawang bilyar, hindi yan magpapatinag. Kahit ipitin pa nilang mga kumpanya ng mga bilyar, sabihin mo na lang, mawala ang mga ibang negosyo ng bilyar, okay lang yan. Total, bilyonaryo naman. Dito na masusubok ang pagkakaibigan ng Duterte at Villar. Nagsabi na si Senator Manny Villar nung bago pa nakidnap si Tatay Digong, matagal na naming kaibigan ng mga Duterte. Sabi. Kaya nagsalita sila, nagpayag ng suporta kay Tatay Digong. Kaya yung dalawang Villar, hindi nila makukuha. Ang pag-asa lang nila, si Senator Loren Legarda. Kaya lang, tinitignan ko si Loren Legarda, Senate pro tempore na siya. Second highest. O bakit pa ako lilipat? Kung example, ako si Loren, lilipat ako doon. Majority floor leader lang, wala siyang kasi ang majority floor leader si Kaya malabo. Plus the fact na ang anak niya ginigipit ng Marcos Jr. administration. Kaya malabo. Solid na itong 13 hanggang sa 2028 election. Hanggang sorry na lang. Kodita, galingan ninyo. But to me, it will never happen. Dahil yung Brave 13, solid na yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Sa balay sa Tabangan og yero. So muna ni kadtong gitabang nga yero tungod kay kagahapon ulan man, so wala ko kaanhi. So ila na gyud gi atop, nagdali-dali sila atop kay ulan man. At least nga dili daw sila maulanan. So muna ni kadtong gitabang nga yero nga nakaatop na gyud sila. So napulihan na gyud tong ilang atop nga ilang gitangtang nga mga buslot na. So nindot na sad kay nakaatop na sila sa gitabang. Salamat sa Ginoo nga gihatagan mi og sin nga nakaatop na gid mi, nakasilong na mi kay ang among balay wala na naman. Salamat mi sa naghatag sa sin. Kay salamat. Kagahapon tungod kay gaulan naman, so nagdali-dali na mas pag-atop. Oh, kanay
gabasa man mi. Oo, so excited kayo mga natagaan og yero. Excited mi kaayo kay kuan dili na mi karon mabasa og bisag dagan na kay ulan. Mhm. Sa nagpasalamat mi sa Ginoo kay natagaan mi sin nakatop na mi dili na mi mabasa. Mhm. Ni nga taba nga sa matagan mi mautruan. Salamat kaayo. Salamat.